You are now listening to a podcast from Church of Alpha Omega Christian Ministries, Incorporated. Pastor Joel Rolota shares about the perseverance of the very first Christians to stand firm in their faith, and encourages us to follow their example to keep the fire burning. May you be encouraged with this podcast as well. Enjoy listening, and may God bless you today. Aklat ng mga Gawa, Kabanata 6, talatang 1 hanggang 4. So, tutuloy po natin. Acts chapter 6, verse 1 to 4. Babasahin ko po sa Tagalog. Nang panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagrereklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikakabuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Acts chapter 6, verse 1 to 4. Pinamagatan ko po ito na perseverance, keeping the fire burning. Sabihin nga po natin, perseverance. Ulit po, 1, 2, 3. Ayan, perseverance. No? Sa Tagalog po ay, ano sa Tagalog? Katiyagaan. No? Katiyagaan. Dito po, makipabasa natin na dumarami na ang mga sumasampalataya nung panahon na yon. No? Yung mga born-again Christian, yung mga sumusunod kay Jesus Christ, sa kabila ng naandoon yung persecution, naandoon yung poverty, naandoon yung prison, no? 3 P, tandaan po natin. Yun po yung atmosphere, yun po yung kalagayan sa paligid noon, panahon ng ipinanganak, lumalago ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. Naandoon yung persecution, no? Naandoon yung poverty, naandoon yung prison, no? Yun yung kalagayan, yun yung norm ng paligid noon. Pero sa kabila noon, makikita natin yung Acts chapter 3, 4, 5, and 6, lumalago sila, dumarami sila ang mga mananampalataya. No? In spite of those 3 parang unwanted peace, persecution, poverty, and prison, parang alam ng mga mananampalataya noon, yung Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, sabi doon, buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Sabi nga po natin, perseverance. No? Magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. No? Katiyagaan. No? Sabi po ng Bible sa Hebrews 12, we were signed in a race. Tayo daw ay nakapirma sa isang takbuhin, sa isang takbuhan. No? Sabi doon buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. No? Tingnan nga po natin ang isa't isa. Yung nasa tabi nyo, ay mo, kasali ka ba sa takbuhan? Kasi sabi ng Bible, we were signed in a race. Nakapirma ka na Mula nung nanampalataya ka kay Jesus Christ, mula nung sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, you were marked for a race. Kasali ka na sa takbuhan. Nakapirma ka na. Ang tanong po, tingnan nyo ulit katabi nyo, tumatakbo ka ba sa dapat mong takbuhan? Nandun ka kaya? Kasi sabi, we were signed for a race. We were marked for a race. Kaya sabi doon, buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan.
Siguro lahat naman tayo nung elementary, bata-bata, high school, college, napasali tayo sa mga sport fest, di ba? Sa mga ganyan. Kapag kasali ka sa isang competition, may practice, may ensayo, may training. Tama po? Whether chess yan, whether declamation, whether physical yan, running, etc. Merong ensayo, merong training. Tama po? So, ganun din tayo. As a Christian, as a child of God, may training dapat. May ine-ensayo dapat tayo. Sabi nga nung isang pastor, mabuti pa raw yung kabayo nag-e-ensayo, pero ang Kristiyano hindi. Kasi may takbuhan may labanan No? Posible po ba na mangyari na kasali ka sa takbuhan, nakapirma ka, alam mo, pero wala ka doon sa dapat mong tinatakbuhan? Andiyan po ba tayo? Or you just don't feel to run? No? Alam po ng Panginoon na ako at ikaw, kapatid, tagumpay na tayo sa takbuhang ito. Amen ba? God knows you and I, we will win this race, this challenge. Amen po ba? Dapat malinaw sa atin yun No? Kasi minsan, naalala ko, nung ako'y bata-bata pa, pag isasali ka sa contest, ganon, kadalasan naman, hindi ako napipili talaga. Pero yung ibang napipili, pag mindset nila na talo sila, hindi nila kaya, hindi nila alam, pagdating ng competition, ay ganun nga. Kasi naka-mindset, naka-project sa kanila, talo sila, may mas magaling sa kanila, hindi nila kaya. Andiyan po ba tayo? Sabi nga natin, we are bound to win this race and this victory. Sigurado na yung tagumpay natin Kasi si Jesus, hindi naman siya nanatiling patay sa krus. Amen po? Ilang araw lang, ilang oras lang yun siya nakapako doon. Sabi ng Bible, siya ay nabuhay na muli. He rise from the dead. Nabuhay siyang muli. So yung tagumpay natin sa takbuhang ito, ng pananampalataya, ng pagsunod sa Diyos, hindi baka sakali, no? Baka sana, hoping, pastor, magtagumpay, someday, no? Andiyan po ba tayo? Assured yung tagumpay sigurado po yung tagumpay Dahil si Jesus Christ, nabuhay na muli mula sa mga patay. Sabi ng Bible, even death, He conquered. Even death, natalo niya. Pero, yan po ba'y malinaw sa ating isip? No. But, tanggapin din natin yung reality. But I have to do my part. You have to do your part. Okay, malinaw po yung tagumpay ni Kristo sa krus. Tinalo niya lahat ng demonyo, tinalo niya kamatayan, tinalo niya lahat ng temptations, lahat ng tukso, lahat ng kasalanan. That is isang aspeto ng tagumpay. Pero, meron din akong gagawin. Meron kang gagawin. We have to do our part. Tama po? Hindi pwedeng ipasa sa iba. Parang sa school. Halimbawa, may exam, yung estudyante. Ito si Kia, naalala ko si Kia, nandito. Halimbawa si Kia, may exam sa science, chemistry. Tapos sasabihin ni Kia sa teacher niya, Ma'am, pwede ba ipasa ko na lang sa mama ko? Kasi magaling siyang chemistry teacher. Siya na lang yung kukuha ng exam para sa akin. Pwede ba yon, Kia? Ipapasa mo yung exam, yung responsibility, just because mama mo siya, magaling siya she's a good chemistry teacher. Hindi, di ba? Hindi mo pwedeng ipasa. Ganon din yung tinanggap mo sa Panginoon. You cannot delegate this. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba. Ay, asawa ko na lang. Ay, si pastor na lang. Ay, sila na lang. Ay, siya na lang. No. Hindi naman pwedeng ipasa yun Kaya sabi nga po, sometimes we Christians are cheaters. Bakit naging cheaters ang Kristiyano? Kasi hindi niya ginagawa yung dapat niyang gawin. Hindi niya sinasabi yung dapat niyang sabihin.
Hindi niya pinapamuhay yung dapat niyang ipamuhay. But you were signed in a race. Nakapirma ka sa isang takbuhan. Sabi ng Bible. Sabi nga po doon, buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin nasa ating harapan. We need to be persevering. Sabi nga po natin, katyagaan. Perseverance. No? Perseverance, this is an internal attitude. Isang aspeto ng perseverance, yung physical. Di ba? Yung malalakas talaga. Di ba? Yung malalakas talaga. Pero yung sinasabi natin dito po, internal. No? Yung development ng puso natin. Na anuman ang mangyari, alam mo, patuloy kang tatakbo sa pananampalataya. Yun po ang sabi ng Hebrews Strengthening of the Spirit, yung pinapalakas mo yung Espiritu mo. Sabi nga po natin kanina sa Acts chapter 6, yung pong atmosphere, persecution, poverty, prison. Nung ipinanganak yung iglesia ng Panginoon, yan po yung kalagayan ng mundo, ng pamahalaan noon. Na andoon yung inuusig sila, nag-aantay sa kanila ang kulungan. Bakit? Wala silang ninakaw, wala silang immoral na ginawa, just because they believe Jesus Christ is Lord, He is the coming King, He is the Savior, so nakukulong sila. Pero sa kabila po na, lumalago sila. Dumarami sila. No? Katyagaan. Ito po yung kalagayan ng mga mananampalataya noon. They were persevering. Whatever happened, anuman ang mangyari, nananatili sila sa Panginoon. No? Pag pinag-usapan yung perseverance, hindi ko makakalimutan ang mga nanay. Ang mga nanay na Pilipina, matyaga. Ilalaban daw sa buong mundo, walang tatalo sa mga nanay na Pilipina sa katyagaan. Amen ba mga nanay? Naman. Kasama din naman ang tatay siguro doon. Minsan may pagtitiis naman. Pero ang kinakailangan natin sa perseverance, yung perseverance tapos naandoon po yung sinasabi natin na staying power. No? Yung kasama yung, sabi po kasi sa Bible, yung perseverance, ito yung quality of continuing to try until one succeed. Yung nagpapatuloy ka hanggang ikay magtagumpay. Kasi minsan matyaga naman, no? Persevering naman, no? Pero alam din natin, kasama din dapat doon yung endurance Di ba? Lahat tayo siguro nakaranas na nung kita tayo sa McDo, 1:00. Kita tayo sa kanto, 12:30. Dumating ka, 1:45, 12:30. 30 minutes na, 20 minutes na, wala pa yung inaantay mo. Nagtiis ka naman Di ba? Nagintay ka naman pero, ayoko na. Alis na ako. Tinext mo, kinol mo, mayaman na, out of reach. No? Hindi ma-reach, unavailable. So we have to be determined. Maging determinado daw dapat tayo bilang tayo'y nakapirma sa isang takbuhin. No? Sabi ko nga, sa atin po, sa pamilya, lahat tayo naging anak. No? Hindi man tayo magulang lahat, pero tayo lahat naging anak. Makita, nung ako'y hindi pa magulang, parang wala lang. Pero nung ako'y naging magulang na kami, doon ko nare-realize, ganito pala. No, yung meron kang parang self-reflection, ganito pala ginawa ni nanay sa akin, yung tatay ko sa akin. Tama po ba? Somehow, merong ganong dating, no? So, they were determined to build us as their sons, as their daughters. Di ba? Yung katyagaan ng mag-alaga naman. Di ba? Sa ibang bansa, magulang kapag 70, 80, doon ka na sa home for the aged.
Bye-bye, dadalawin ka lang namin pag may sakit ka, pag malapit ng mamatay, kapag may ano. Di po ba? Pero sa atin hindi. No? Iba yung pamilya natin. So be determined. The Acts Church, they were determined. Sabi nga, meron silang spirit of no matter what. Ano man ang mangyari, inuusig man sila, kinukulong man sila, meron mang kahirapan, nananatili sila sa Panginoon. Ngayong panahon natin, I don't think these three P's nasa paligid natin. Poverty? Naman. Tingnan nyo nga katabi nyo, kumikinang-kinang. Anong poverty? Prison? Anong prison? Walang prison. Para lang yan sa doon. Sama-sama. Persecution? Meron bang persecution ngayon? Maybe makatiting lang, no? Hindi kagaya noon. Pero sila'y matyaga. Sila'y nagpapatuloy. Sa Acts chapter 6, makikita din po natin dyan ang kasaysayan ni Esteban. No? Tinuturing na first martyr of the church. Wow, si Esteban matindi, di ba? Sumusunod lang siya sa Lord, maraming himala nagagawa through him, pero ano ginawa ng mga tao noon? Siniraan siya. No? Biglang may nag-text. Biglang may nag-post sa wall. Si Esteban, sinisiraan ng ating lahi. No? Kinokontra niya ang katuruan ni Moses, ang kautusan ng mga Hudyo. No? Nagtuturo siya ng iba. Nalabanan ng pamahalaan. Oh, at marami namang naniwala. Pero si Stephen, ang galing ng description sa kanya ng Bible, no? Siya po'y binato. Stone to death. Naman, yung lang matalisod ka, ang sakit eh. No? Ano po ang kanyang reaction? Sabi doon sa Bible, Acts chapter 6, tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila ang kanyang mukha na siya'y parang anghel. Wow. Andoon lahat yung slander, andoon lahat yung kasinungalingan, andoon lahat yung mga accusations sa kanya na mali, and he was about to stone to death, no? Ganon. Pero si Esteban, sabi, ang mukha niya parang anghel. Siguro, ano lang siya, basta sa puso niya, alam mo, Lord, see you later. Ganito talaga. Andiyan mo ba tayo? So, si Esteban, he was a progressive person. He was strong. He was matyaga. Perseverance siya. Persevering siya. Nandun yung apoy ng banal na Espiritu sa kanya. Nagtsatsaga siya, nagpapatuloy siya, buo yung loob niya, matatag siya. Imagine niyo po yung buhay natin kung wala tayong katangian ng perseverance. Sa kasaysayan ng bansa natin, yung mga bayani natin, di ba? Wow. Mayaman naman sila eh. Can afford naman silang pumunta na sa ibang bansa nung panahon nila, mamuhay sila doon. Di ba? Maging citizen sila ng Spain, ng Amerika, ng Europe. But they choose to stay. And they fight. Sinabi nila. Sabi nga, kung ang buhay daw walang perseverance, halimbawa, estudyante ka. Di ba? Okay. Kung wala kang perseverance, nako, first sem, nursing ka. Second sem, engineering. Third sem, paulit-ulit. Nakaisang 4 na taon pa iba-iba ng course. Kasi walang perseverance. Mahirap. Parang sa buhay, wala namang madali eh. Hello? Meron po ba madali? Even yung pakikinig nyo, hindi madali. Ang hirap kayang makinig. Amen po ba? Parang sa buhay, wala namang madali eh. If you're an employee, di ba? Hindi naman pwede, pag nahihirapan ka sa work mo, resign ka. Ano yun? Every 6 months, monthly, iba yung work mo? Andiyan po ba tayo? Hello? Participate. Ano po?
Halimbawa, yung asawa natin, no? Hindi naman pwede dahil may problema ka, ayaw mo na sa kanya. Iba pag Monday, iba pag Friday, iba pag, umaga, iba pag gabi. Imagine life without perseverance. Diba? Yung Kristiyano ka ngayon, tapos bukas, dadalo ko sa iglesia kasi centenaryo. Hindi muna ako. Next week naman, sa Muslim naman ako kasi alam mo na. Andiyan po ba tayo? Walang staying power. Hindi buo, hindi malinaw, hindi matatag. Stephen, he has a staying power. He did not shift from faith or to another faith. May pag-uusig, may kahirapan. Baka nagkamali ako ng Lord. Ang tanong po magandang matutunan natin, paano ma-develop yung perseverance? Gusto mo ba nating ma-develop yung perseverance? Kasi hindi naman to dumadating ng parang magic no? Kling! Biglang nag-pray si pastor in Jesus' name, Amen! Yun na yun. Hindi Maging yung panghihina sa pananampalataya, proseso din yun unti-unti Yung magiging malakas ka sa faith, ganun din, proseso din yun. Hindi naman biglaan yun Nakarinig ka lang ng isang sermon, okay na agad. Pero paano po tayo magiging perseverance? Paano po ba madedevelop yun? Samahan niyo po ako sa Leviticus chapter 6. Leviticus chapter 6 verse 8 to 13. Leviticus chapter 6 verse 8 to 13. Basahin ko po sa Tagalog. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo nga kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang tuntunin tungkol sa handog na susunugin. Kailangang ilagay sa dambana ang handog na susunugin at hayaan doong magdamag na may apoy na nagniningas. Magsuot ng tunikang lino at pantalong lino ang saserdote at aalisin niya ang abo ng sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng dambana. Pagkatapos, magpapalit siya ng kasuotan at dadalhin niya ang abo sa labas ng lunsod sa isang dakong malinis. Ang apoy sa dambana ay mananatiling maningas at gagatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Patuloy na paniningasin ng apoy sa dambana at di ito babayaang mamatay. Paano ba tayo magkaroon ng perseverance? Yung buong katyagaan. Sabi po dito sa Leviticus chapter 6 verse 8 to 13, pansinin po natin, 3 ulit binanggit yung salitang, the fire at the altar must be kept burning at all times. Yun daw, apoy doon sa altar, mananatili siyang nagniningas, magdamag. Thank you. 3 ulit binanggit. Mahalaga po yung apoy. Brown out tayo nung nakalipas na linggo ng ilang araw. Di ba? Bili tayo ng kandila, gasera, etc. Kung ano. Dahil gusto natin, ako po personally, yung aming, gusto ko, bago kami matulog at paggising, may apoy kaming nakikita. May liwanag. Kasi minsan, iihi ka na madaling araw, gano'n. So, maganda yung may apoy na nagniningas, magdamag. Mahalaga po yun. Dito po, yung apoy na tinutukoy, it talks about perseverance, yung fuel. Ito yung langis. No? Bakit sila ganon sa aklat na mga gawa? Naandoon yung pag-uusig, naandoon yung poverty, naandoon yung kulungan na naghihintay sa kanila, pero perseverance sila.
Buong tiyaga sila. Because the Christians then, they didn't give themselves a choice. Hindi nila binigyan yung sarili nila kahit isang minuto na manlamig sa Panginoon. Hindi nila binigyan yung kanilang isip na kahit ilang segundo magduda sa Diyos. They were mahirap, naandoon yung kulungan, naandoon yung pag-uusig, but they didn't give themselves a choice. Kahit isang minutong coldness, a second of doubt, they did not. They did not allow. Because the fire ay nandun. Don't allow ourselves to feel down. Aminin natin, minsan dinadapuan tayo, no? Pakiramdam mo parang down ka. Negative ka, nangihina ka. And the devil, ang gagawin niya talaga sa atin, he will try to pull us down and down. Ida-down ka niya talaga. Pag nakita ka niyang nangihina, pahihinain ka niya talaga. That is the work of Satan. To steal, to kill, and to destroy. But we must not let the fire die down. Huwag mong papabayaang mamatay yung apoy. Nung brown out, di ba? Pag kahit inaantok-antok ka na, makita mo malapit na mamatay yung apoy, gigising ka, sisindihan mo uli. Mahalaga yung liwanag. Dito po sa binasa natin sa Leviticus chapter 6, 3 bagay po yung nakita ko dito. No? It talks about burnt offering, no po, yung paghahandog noong panahon ng mga Israelita. Yun po yung kasi yung paraan ng pagsamba nila sa Diyos. May paghahandog kang gagawin. 3 bagay po yung mahalaga para tayo ma-develop yung perseverance sa atin. Kasi sabi nga, we need to develop this. Kasi minsan, Satan is pulling us down, is pulling you down, is making you feel down. Think that you are down. Wala na, ganyan na lang yon. Wala nang pag-asa. But we must keep the fire burning. Kahit na natatakot ka, kahit na may tanong, kahit na hindi mo pakiramdam yon. Una pong ginawa nila, number 1, paano ba ma-develop yung perseverance? From Leviticus chapter 6, verse 8 to 13. Number 1, clean out the ashes. Tanggalin yung mga abo. Nung po ako'y bata, natanda ko sa tansa, yung lola ko, nagluluto siya sa kahoy. No? So, pag siya magluluto, siyempre lalagyan ng kahoy, tapos hihipan niyang gano'n. Meron siyang ginagamit na parang, gano'n, pang-ihip niya doon. Siyempre, yung pinaglutuan niya, yung kinaaraw na yung kinagabian o hapon, kinaumagahan, maraming abo yun. Diba? One time sabi niya, Joel, maglagay ka na ng kahoy. Lagay naman agad ako ng kahoy. Parang umalis siya noon. Tapos, pagdating niya, sinisindihan niya na ayaw agad magsindi. Nilagyan ko naman ng kahoy. Hindi naman basa yung kahoy. Bakit po kaya? Kasi, andoon pa yung maraming abo. Di ba po? Yung kahoy, yung abo, hindi naman nagniningas yon. Di ba? Dito po, sa burnt offering, sabi kasi ng Lord, napakahalaga, keep the fire burning, manatiling nagniningas yung apoy sa altar. Sa umaga, tanghali, gabi, huwag papabayaang mamatay, sabi ng Lord. Tapos sabi ng Lord sa mga Levites noon, ang gagawin ninyo, tatanggalin nyo, aalisin nyo, bawat umaga yung abo na sinunog. Galing yun siyempre sa kahoy. And minsan, hindi lang naman sa kahoy, di ba? Kahit nga tayong tao, pag sinunog katawan natin, abo din eh. Parang lahat ng elements, di ba? Bakal, plastic, meron pa siyang parang particles na maliliit. Na kapag yun ay madami, dumadami, di ba? Na hindi naman siya talaga nasusunog. Nung binabasa ko po to, Lord, ano ba yung abo? Kasi, the Levites clean out the ashes. Tinanggal muna yung abo. Ashes could be our pain. Yung abo, maaring ito yung hurts natin. Yung sakit natin.
Yung criticism na natanggap mo, yung condemnation, yung weaknesses, yung doubt, yung kahinaan. Kaya sabi ng Lord, tanggalin mo muna yung abo, clean out the ashes. Aminin na po tayo. Aminin natin, nasasaktan tayo. Aminin natin, sometimes you feel down. Natatakot ka. Hindi mo alam. You feel betrayed. Ba't ganon? Abo. Ashes. No? Naalala ko noon, sabi ng lola ko, hindi mo pala tinanggal yung abo Kailangan tanggalin yung abo. Hanggat andyan yung mga abo, hindi talaga yan magniningas. We have to develop the discipline of bringing it to the cross. Yung ating mga pain, wag na tayong mahiya kay Lord. Si Lord naman siya, alam niya naman lahat Amen ba? Alam niya lahat. Sabihin natin, and it takes discipline. No? Nadadalhin mo yon sa Panginoon, araw-araw. Bring it to the cross. No? This is a burnt offering na ginagawa ng mga Israelita noon. Ito po ay larawan sa bagong tipan ng gagawin o ginawa ni Jesus Christ para sa sangkatauhan. Pangalawa, paano ma-develop yung ating perseverance? Add fresh wood. Magdagdag ka ng sariwang kahoy. Sabihin nga natin sa katabi natin, sabihin mo sa katabi mo, gatungan mo. Gatungan mo. Di ba yung gatong, mahalaga yon? Sabi ko nga kanina, kasi kahit na may fresh wood ka, kung maraming abo, wala Kinakailangan we must clean out the ashes. Tanggalin muna yung abo. But beware. Maging maingat tayo sa mga kahoy na ating gagamitin. Sabi nga natin kasi, from time to time, kahit may apoy, kapag wala ng kahoy, mamamatay. Pero yung gatong, be sure that you are using the right wood, the fresh wood. Kasi minsan yung gatong di ba? Halimbawa, malungkot na nga yung kapatid mo, yung kabrad mo, tapos papasahan mo pa ng o makinig ka dito sa awiting to, lonely, you are Mr. Lonely. No? Nagdududa na nga siya, parang negative na siya. Lagi bang sinasabi, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Nabubulungan Oh, naku. Andiyan po ba tayo? Ano yung igagatong natin? No? Not the negative. No? Not the doubts. Hindi yun. Nandun na nga yung katamaran. No? Nandun na yun. No? Let the wrong fire die. Kinakailangan, yung fire na yun na mali, mamatay yun. Kailangan yung fire na yun, mamatay. It is a wrong fire of doubt, of disobedience. Andiyan po ba tayo? Diba? Ano po yung recommended wood? Highly recommended wood, do your devotion. No, yun ang magandang panggatong din. No? Nakakapagbasa pa mo ba ng Bible? Nakakapag-meditate pa ba? Kasi talagang ang daming kailangan gawin, no? Alas 3 na madaling araw, alas 4 na madaling araw, sa trabaho, gano'n, ang daming dapat gawin. But be sure you add fresh wood. Do your devotion. No? Ano pa po ang recommended wood? Godly people. Godly friends. No? Okay yun, yung may kaibigan ka na Christian, na pag nakakausap mo siya, nangihina ka, lumalakas ka. Amen ba? Hindi nangihina ka na nga, tapos sasabihin siya, alam mo, pareho tayo. Tara, libang-libang naman tayo. Masaya-saya naman. Oo, pareho tayo, ako din Tara.
Saglit lang naman. Mali yun. Godly people. Ano pa yung recommended word? Ministry. Involve yourself in a ministry. Wow. Salamat sa ministry. Amen. God designed us to go to serve. No? Pangatlo po, burn the pot. Sunugin ang mga taba. Nasusunog na taba ko. Burn the pot. Sa Old Testament po, yung taba ng mga hayop na inihahandog, hindi yung kinakain ng mga Israelite. Sabi ng Lord, susunugin nyo yung mga tabang iyan. Taba ng baka, lahat ng taba, all forms of fat, ng ibon, lahat ng yon, susunugin yon. Pag tinignan mo yun, galing talaga ni Lord, no? Pati yung taba, alam niya, hindi maganda sa katawan. Kaya pinapasunog niya. Huwag tayong kakain ng taba. Amen? Mahal magkasakit. Takot-takot din. No? Burn the fat. Sa Acts chapter 6, makikita natin ang multitudes. Yung karamihan, di ba? Dumadami sila eh. Pero dumadami yung believer noon, siyempre, may mga problems din na dumadating. No po? May mga challenges na dumadating. Parang sa pamilya natin, no? Kapag isa pa lang anak mo, lahat nasa kanya atensyon. Pag naging dalawa, malilipat sa isa, mainggit yung isa. Pag naging tatlo, nalipat kay bunso, yung dalawa, laging inaaway yung isa. No? May problema rin sila noon eh. The leaders were criticized. Yung mga apostle noon, yung mga disciple. Kasi yung distribution of food, meron silang ministry na nagpapakain sila, tumutulong sila, parang hindi pantay. No? Parang nagrereklamo na yung iba sa kanila. But they gave solution. No? So yung 12, nagpa-meeting to the congregation at sinabi nila, okay, pipili tayo ng 7 na maggagawa sa inyo niyan. Kami naman, focus kami sa prayers, sa preaching, doon kami namin ilalaan yung panahon namin. Kasi hindi naman kami tinawag para magluto, para tinawag kami para manalangin at mangaral. That is your call. This is our call. Ang galing, no po? Makikita natin. So, let go of all unnecessary things in our life. Ano ba yung nakikita natin? No? If you have observation na parang may mali, parang may mas maganda pa kung ganito, no? Approach us, tell us. Amen po ba? May kasabihan, no? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng masikip. Maluwag. Diba? No, kasi sabi nga, meron ba sa atin na nakakakita ng kanyang likod? No, yung likod mo, alam mo? Wala. Pero ako, kita ko. Kayo, alam nyo. Ako, I cannot see. Really. My weaknesses, pero kayo, maaaring kita nyo. So tell me. Wag lang sa mic. Amen? Ganun sa pamilya, ganun tayo, di ba? Minsan nasasaktan tayo sa sinasabi ng mahal natin sa buhay, pero sasabihin nila sa atin, sino pa magsasabi niyan sa iyo? Tama? The best person to remind us is our loved ones. Salamat, nandyan sila. Di ba? Kaysa naman sinasabi, ang kait-kait mo, okay ka dyan. Pero pala, dumi-dumi na ng mukha. Hindi ganun ang pamilya, di ba? You tell them. No? So, burn the pot. Ano ba yung mga habit natin? Yung paggamit natin sa oras natin na nakakatulong ba sa atin to? Spiritually, lumalakas ka ba? Andiyan po ba tayo? Habits. Hindi po masama ang habit, no? Panonood ng TV is a habit. Form of relaxation, di ba? Okay yun. Kaya lang, alam naman natin, hindi lahat ang napapanood talaga sa TV nakaka-enjoy. Minsan, press na press ka, pag katapos mong panoorin ng 1 oras, parang pasan mo, daigdig.
lahat ng kataksilan, lahat ng kasalanan, lahat ng kapaitan. Di ba, narinig mo? Di ba? Pag tayo nanood ng TV, hindi naman tayo nag-iisip We just absorb. Like. Tama po ba? So be careful sa habit mong ginagawa. Lumalakas ka ba dyan spiritually, emotionally? Is God being glorified? Andiyan po ba tayo? Social network. Hindi rin masama mag-Facebook, Twitter, Instagram. Hindi rin masama yun. Okay lang yun. Form of ministration na rin ngayon yan. Naniniwala tayo na every good and perfect gift comes from God. Ang science, hindi naman galing sa demonyo, ang technology. Wala naman nalikha si Satanas kahit isang buhok na katiting, di ba? But, alam natin, mini-misuse, ina-abuse ngayon. Di ba? So, kaya, your time, is it helping you? Kaya nga po sabi sa Hebrews 12:1, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Kasali ka sa takbuhan Amen? Sabi, pero ang tanong, are you running? Nandun ba tayo sa dapat nating tinatakbuhan? Andiyan po ba tayo? Are we running? Sabi doon, buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Nakaka-encourage yung Hebrews 12:28, po. Sabi doon, tayo tumanggap, Tayo po, nung nanampalataya tayo sa Panginoon, tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Wow. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Si Jesus nagtagumpay na. Tagumpay na siya. Is our faith victorious? Is our faith conquering? Dapat yun po yung projection, yung kaisipan natin Kaya naisip nating tumigil, kaya naisip nating na manghina, umayaw na kasi, maaari. We do not see Jesus as victorious. Perseverance, katyagaan. Tatakbo ba tayo? Hello? We were signed in a race. Nakapirma ka na Nandun na po yun No? Kanina po nung nagwo-worship tayo, kinanta yung, sa last worship song natin, pinakanta yung, Jesus is the center of the church. Jesus is the center of my life, of our nation. Si Jesus, yung maging sentro ng ating buhay, ng ating isip. Ang ganda nun. Suddenly, naalala ko yung Genesis chapter 2, verse 9. Sabi po doon, ito yung nasa Garden of Eden. Wala pa noon yung kasalanan Wala pa noon yung disobedience. Pero pansinin niyo po, sabi doon sa verse 9, sa gitna ng halamanan, naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. At the center of the garden, nilagay ng Diyos yung tree of knowledge of good and evil. Minsan po napaisip ako, kanina lang, nung tayo nag-worship, bakit kaya Lord, bakit mo pa nilagay sa center ng garden ng Eden yung tree of knowledge good and evil? Kasi nasa center siya, kitang-kita siya agad ni Adan. Sabi ko, Lord, bakit hindi po nilagay doon sa dulo? Yung sa likod ba? Yung malapit sa sa kumunoy o sa kung saan man, para hindi niya agad makita. Yun po naglalaro sa isip ko, bakit po nilagay mo pa, sinasadya mong ilagay doon yung tree of knowledge of good and evil doon sa center of the garden? Nakitang-kita. Andiyan po ba tayo? Sa loob-loob ko, Lord, kung ako yun ilalagay ko yun na lang yun doon sa dulo malapit sa tulay, yung malapit sa maraming ahas, para hindi agad mapuntahan ni Adan. Why, God?
consciously nilagay yung tree of knowledge, good and evil doon sa center. Nakitang-kita agad ni Adan. Andiyan po ba tayo? Kasi kinakanta natin yung kanina, Jesus be the center of my life, of my heart, of my church, of my country, of my everything. Jesus, wala naman pong problema, gusto natin yun eh. Pero Jesus will not be the center of our life kung walang test of faith. Kung walang pagsubok sa pananampalataya. Hindi magiging sentro si Jesus ng ating buhay kung walang pagsubok sa pananampalataya. God consciously, in His mind, noon pa, meron tayong kalayaan, may free will. Maniniwala ba ako? Susunod ba ako kay Lord? Why nilagay niya doon sa center, kitang-kita, yung tree of knowledge, good and evil? Because from the beginning, God is testing our faith. Hanggang ngayon. The Acts Church, they were strong, matyaga sila kasi they clean out the ashes. Yung abo, yung pain, yung hurts, yung fear nila, araw-araw dinadala nila sa Panginoon yon. They add fresh wood, ginagatungan nila. Lumalapit sila kay Lord, no matter what. Ano man ang mangyari o ano man ang hindi mangyari. Susunod sila, lalapit sila sa Panginoon. Are your wood? Do you have your available wood? Godly friends, godly people, godly cousins. Mahalaga yon. Involve yourself in a ministry. Fresh wood yon. Burn the fat. And pwede po bang tumayo tayong lahat ngayon? Kanina rin po, nung prepare ako ng message, nabasa ko yung Revelations 22:12. Sabi doon ng Panginoong Jesus, I am coming soon. So si Jesus yung may sabi, I am coming soon. My reward is with me. I will give to everyone according to what he has done. Sabi ng Panginoon, darating na ako, malapit na akong dumating, at bibigyan ko ang bawat isa ng gantimpala. Wow, reward. And suddenly, kanina na nag-aaral ako, nakita ko itong mga medal na to. Isa lang to sa mga medal ng anak kong bunso. No? Nung si elementary, di ba? Sa bahay natin, marami tayo nito. Achievements of our loved ones, di ba? Na pag nakikita mo, wow, mana sa akin. Praise the Lord. No, masaya ka, somewhat encourages us. No? Pero alam natin ito, kinakalawang eh. No? Sira na nga yung iba. Galing kay governor, galing kay mayor, kinakalawang. Tsaka darating yung panahon, nawawala talaga value nito. Amen? Pag siya nag-high school ngayon, walang value to sa science. Pag siya nag-college, walang value. Pero this is a reward. But when you see, you are encouraged. So sabi ng Revelation, darating na ako, anak. My reward is with me. I will give it to everyone according to what he has done. Darating na ako, bibigyan kita ang bawat isa sa inyo ng gantimpala. Wow! No, sometimes, ano natin sa sarili natin, Lord, hindi ako deserving eh. Kasi ganito ako. Wow! But Jesus said, I am coming soon. My reward is with me. I will give it to everyone. Sa bawat isa ibibigay ko. At sa lahat ng kanyang ginawa. Lahat pala ng ginawa natin, nakarecord kay Lord. Alam niya, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Wow. Praise the Lord. Perseverance. Buong tiyagang magpatuloy. Huwag kang aayaw, huwag kang titigil. Sometimes, yun ang pinakamadaling gawin. Di ba? Yung tumigil na, yung umayaw na. But don't quit.
Huwag kang umayaw. Huwag kang tumigil. Sabi ng Revelations, I am coming soon. This is just a sample. Basta sabi ng Bible, may reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. Do you want that reward? But before, let us pray. Let us make a congregational confession. Alam ng Lord yung mga abo sa ating puso. Yung rejection, yung criticism, yung pain, yung hurt, yung condemnation, yung doubt. Let us make a confession po ngayon sa Panginoon, bawat isa sa atin. Lumapit po tayo kay Lord. Clean out the ashes first. Tanggalin natin yung mga abo. Yes, Lord, aming Ama. Narito po kami ngayong umaga lumalapit sa iyo, Lord. You see our hearts. Alam mo yung sugat. Alam mo yung takot. Alam mo yung apathy na minsan nandun yung tukso na wala na lang kaming pakialam. Ayaw na naming makialam. We don't want to involve ourselves or to connect our lives, Lord God. Because nakasakit kami o kami yung nasaktan. Panginoon, abo ito na humaharang kaya hindi kami mag-apoy. If you are with me, kapatid, kung ikaw itong tinutukoy ko, could you raise up your hand and agree with me in prayer? Yes, Lord. Praise God. Oh, Lord, nakataas ang aming kamay ngayong umaga, Lord. Patawarin mo kami. Kung kami man yung nakasakit, o kung kami yung nasaktan, forgive us, Lord. Heal us, Lord. Pagalingin mo kami. You are our healer. Ikaw ang dakilang manggagamot. You know us. Ikaw lang ang tanging nakakalam ng aming puso ng sugat na ito. And this is ashes. Ito po yung mga abo na humahadlang upang hindi kami mag-apoy. Lord God. Yes, Jesus. Yes, Lord God. Oh, yes, Lord God. Confess your sin, kapatid. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabi ng Bible, He is faithful and just to forgive and to cleanse us. The forgiveness is a assured thing. Sigurado yon. Yes, Lord God, we just receive your grace ngayong umaga. Mga kapatid ko na nakataas ang kamay, sama-sama namin tinatanggap ang yung biyaya ng pagpapatawad ngayong umaga. Ang aming maduming isip, maduming bibig namin, maduming buhay namin. Lord, these are ashes. Ito po yung mga abo. We give it to you, Lord. Heal us, O God. Heal us, O God. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your healing. Thank you, Lord God. Now, kapatid, gatungan mo, kapatid, ngayon. Add fresh wood. The wrong fire has died. Let the right fire rise up. Yes, Lord, lumalapit kami sa iyo ngayon. Salamat. Salamat sa mga nagmamalasakit sa amin. Salamat sa iyong iglesia. Salamat, Panginoon. Oh, Lord God, thank you for our friends. Thank you for our wife, husband, Lord. Thank you for our leader, Lord God. Salamat po ng marami. That we are at the right place at the right time, Lord. Salamat po ng marami. Burn the fat. Lord Jesus, salamat po na marami sa iyo. That we receive a kingdom that cannot be shaken. Tinanggap namin ang isang kaharian na hindi maliliglig, hindi magagapi, hindi matatalo. Salamat po na marami. We will go on, Lord God, believing. We will go on, Panginoon, dreaming of big things, ng malalaking bagay. Mangangarap kami, maniniwala kami, susunod kami. Salamat po na marami that you are coming soon. At ikaw mismo ang magbibigay ng reward sa bawat isa sa amin. Alam mo ang ginawa ng bawat isa sa amin. Sa dilim man o sa liwanag, sa nakikita man o hindi. Thank you, Lord God.
for that reward. You are the Alpha and Omega, the first and the last. Thank you, Lord God. Salamat po sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.